Nawawalang anak at kapatid ni Manny Pacquiao, nagpakilala na at ginulat ang mundo ng boxing, pinabagsak ang lahat ng kalaban at naging bagong kampiyon ng ating bayan. Isa pang anak ni Mami Dionisia, nagpasikat ng gusto at nagpakilala na sa mundo ng boxing. Ginulat niya ang bansang United Kingdom sa kanyang unang dayo. Hinangaan at minahal ng isang diwatang taga-Italia at ito ay gold medalist pa sa Olympic sa bansa nila. Kasing angas ni Casimero ang galawan ng ating pambato. Pinagsamang Manny Pacquiao at angas ng Pinas ang ating boksingero. Si Lawrence Michael Solon Romarate ay ang alamat na boksingero ng bayan ng Cebu City. Tumigil ito ng mahigit 3 taon sa larangan ng pagbaboxing. Ngunit dahil sa kanyang natural na talento ay nakabalik pa rin ito. Taong 2019 pa nang huling lumaban ito. Pero noong February 11, 2023 sa Oval Plaza Gym, General Santos City ay pinagapang niya sa round 5 si Kim Lindog ng Bukidnon. Kaya napansin siya ng mga promoter na taga-ibang bansa. Isa na dito ang VIP Boxing Promotion ng United Kingdom. Ito yung promotion na kumuha sa kanya at sinanay siya sa Inglaterra. At dahil na rin sa tulong ng kanyang napakagandang nobya, ang boxing gold medalist na si Ariana Corneo ng Italy ay nainlove po kay Lawrence Michael Romarate. Malapit talaga kay Mami D si Romarate dahil sa kabaitan ng ating bida ay naging anak-anakan talaga ito ni Mami Dionisia. Suportado rin ni Sir Manny ang boksingerong ito. Katulad ng pambansang kamao ay mula rin sa hirap ang ating pambato. Sa ngayon po ay nananirahan na ito sa Manchester, United Kingdom dahil kinuha na siya ng VIP Boxing Promotion para sa 9 sa United Kingdom. At dito na nga nagpakilala sa Inglaterra ang anak-anakan ni Mami Dionisia. Ginulat niya talaga ang mga taga-United Kingdom dahil sa husay ng ating bida. Parang Manny Pacquiao at Janrel Casimero ang mga galawan niya. Araw ng Sabado, July 15 taong 2023 sa Bolton White Hotel, Lancashire, United Kingdom, dumayo ang ating pambato na si Michael Romarate para ipalapa daw sa boksingero ng Nicaragua. Si Darwin Jose Martinez Calero ay isang dekalibreng boksingero. Nakalaban na nito ang mga kampiyon na boksingero. Isa si Charlie Edwards sa pinahirapan nito ng gusto. Pero hindi naman natinag dito ang ating boksingero dahil kasing angas ni Casimero ang galawan nito. Down when the body shot that finished him up. He was already on the ground. So he had that body shot on the right hand. There's on the left that hurt him. There's another. Something's hurting him here. Yeah, but wait till you see him now. He hits him while he's down. No, he does. I remember that. But why is he reacting this way? Is what I'm saying. Well, I think he got hurt with a headshot. Then he got hurt with a body shot. Because he doesn't leave the pocket and he doesn't. But that's the shot. That's the shot that really done the damage. Yeah, but I think he would have got up on it for that. Round number 1, medyo matangkad at may kalakihan po ang kalaban ng ating kababayan. Agresibo agad ang boksidor ng Nicaraguan, pero ayaw naman magpatalo dito ng ating pambato. Nagpakawala ito ng mga powerful na kamao. Went the distance with Charlie Edwards, I think, last month. It may have been in this. Almost though. I've just seen initially Phil had come out early. Okay, we can call him Michael. Napabagsak ng Pinoy ang kalaban nito, pero hindi pa rin ito naging sapat para tuluyan itong matalo. Waking up now. Being compared to the other Manny Pacquiao, he can shoot a shot, and that was very well done. Left hand there. Yeah. Naging maangas ang ating pambato na parang si Casimero. Naging kumpiyansa ito masyado, kaya nalusutan ito ng isang powerful na counter na kamao. Just work out your opponent, see if you can. Oh! Ang isang normal na boksingero ay hindi na magagawang makatayo sa ganitong klase ng pagbagsak. Pero nagawa pa rin ang ating pambato na makarecover pa dito. At dito na siya naging taktikal na halimaw na boksingero. This is a surprise.
legs aren't good then. No, he's on his heels. He's on his heels. That's the finish. That's the finish, first round. It took the fence. Sa round number 2, naging maingat na dito ang ating pambato. Pili na ang mga suntok nito at naging tactical medyo na boksingero. His problem has been inactivity. This is only his second fight in 3 years, and he's Definitely in the fight. he's very much in the fight. I'd say, but in this round, he does seem to be, asserting a bit more control this round. Yeah, and headshots really and truly. Look at that, top of the head, back of the head. Referee said nothing. Round number 3, ganun pa rin ang senaryo. Agresibo pa rin ang ating pambato. Pinagsasabay niya ang depensa at malupit ang opensa. Kaya napapaatras na ang kalaban ng ating bida. Martinez push drops He really commits with his punches, Steve. during the. It was just off air then where he's excited about how. Grabe yung yakap ng kalaban dito. Halatang nasaktan talaga ng suntok ng ating pambato. Better round, I think. Sa round number 4, dominante na po si Romarate. Hindi na makaporma ang kalaban habang puro accurate naman na suntok ang pinapakawala ng ating kababayan. Darwin's very, very active anyway. So who knows if Darwin... now? No. But is he meant to win the fight? Is he meant to win the fight anyway? You know what I mean? Hey, I don't mean it in a bad way, you know what I mean? but it's a fight he can. Shot again, good. Oh, there's the shuffle I wanted. There, oh, they're both playing Tell you now. what, Darwin does the better. Darwin's a shutout. I am actually enjoying the competitiveness of Yeah. the fight. Oh, that right hook from Darwin, if you can. Oh, uppercut. the uppercut. There where you think Yeah. if Darwin had just throw. Yeah. And I think he's Darwin's gonna. got. Yeah, like you said, right uppercut, left hook. But sometimes it seems like the cuffing shots. Round number 5, hinihingal na ang Nicaraguan habang ganado pa masyado ang ating kababayan. Atras na ito ng atras at parang ayaw ng lumaban. A long time throughout my own boxing. All of the traits of some of the former, their former fighters. Good to see. Oh, Farnell, sorry. Farnell, yeah. Farnell. See what's down. He's coming in now. He should be doubling that jab to bring it in. But then again, he's getting close enough without the jab to throw the body shots. Sparred so many fighters. Yeah. You must have probably forgotten one day. You must. I think so. And considering he's 30 years old, Yeah. he's going to have that ambition. Sa round number 6, tumatawa-tawa lang ang ating pambato na parang galawan talaga ni Cuadro Alas Janrel Casimero. Maliksi pa rin ang ating kababayan habang atras na ng atras at napapayakap ang kanyang kalaban. Because he's not going to get nothing other than a pat on the back. You like a bit more in range and in fights and at VIP promotions. That's what we're here for. On the big bucks here, mate. That's why. That's Well, why. I didn't get no money. That's I why. didn't get no money. I You know, don't but get that's money. that's Give me- Hank Rapper on and red and black wine gums. An enjoyable 6-rounder for the crowd here at White Oak Bolt. Malinaw na panalo dito ang ating pambato at nagulat talaga ang mga taga United Kingdom dahil sa dalang entertainment at excitement ng ating kababayan. Exciting lumaban na may kaangasan na parang si Casimero at Pacman. Yan ang hatid ni Michael Romarate na siguradong siksikat na boksingero at magbibigay ng karangalan sa mga Pilipino. Nawawalang anak ni Manny Pacquiao nagpakilala na at ginulat ang mundo ng boxing. Tinapos at winasak, pinabagsak ang lahat ng kalaban. Undefeated, 9 wins with 9 knockout. Grabe ang kamao ng batang ito. Asia World Boxing Council. On that target and those shots to the body. I mean, even when you block a shot to the body,
Siya ang tinaguri ang nawawalang anak ni Manny Pacquiao. Pinakamalakas na boksingero sa Pilipinas ngayong era. Hindi pa siya natatalo. Lahat ng kalaban ay nakatikim ng KO. 100% knockout power ratio. Siya na daw talaga ang tunay na tagapagmana ng dugo at tapang at talino ng pambansang kamao. Lahat ng nakalaban niya sa Thailand ay kanyang pinabagsak. Lahat ng matamaan ng kanyang kamao ay talagang nawawasak. Ang galawan niya ay matindi pa kay Casimero na wasalak. Great left hand. Si Limuel Kenneth Castillo de Barbo o mas kilala bilang Limuel de Barbo na tinaguri ang Das Pirate ay ang pinagmamalaking boksingero ng General Santos City, ang mismong baluarte at bayan ni Manny Pacquiao. Katulad ng ibang nangarap na boksingero, boxing ang nakita nitong paraan upang umahon sa kahirapan. Kaya naman sa pamamagitan ng boxing ay napunta ito sa New Zealand upang hasain ang kanyang kakayahan pagkatapos maging atleta ng ating bayan. Ayon sa kanya, siya na daw talaga ang nawawalang anak at tunay na tagapagmana ni Pacquiao dahil nasa kanya ang dugo, talino, power, speed, footwork at killer instinct na wala sa ibang boksingero. Kaya siya naging undefeated, powerful Filipino boxing prospect ngayong era dahil si Pacquiao daw talaga ang tatay niya. And we can see Ingrid, a great left hand. 9 wins, 9 knockout at walang talo. 100% knockout power ratio. Lahat ng kalaban ay bumagsak sa kanyang kamao. Maaaring mas matindi pa siya kay Weljan Mindoro. Ang una niyang binangga ay ang pinaka-notorious na boksingero ng Thailand na si Inkarat Noita. Sobrang yabang nito at round 1 lang daw ang ating bida sa kanya, pero siya pala ang mawawasak sa kamao ng ating bida. 3-minute rounds in the super featherweight. Fast start for both of these fighters. Lemieux starting to land combinations upstairs. Ingrid, land. And we can see Ingrid, a great left hand. Sumunod niyang nakalaban ay si Chachawan Myong ng Thailand. Nakakatakot ito at patutulugin daw si Kabayan, pero round 3 lang pala ang itatagal niya sa laban. May isa namang boksingero na talaga namang kinatatakutan dito. Si Sarawut Hasun ay minsan na naging kampiyon sa Thailand, kaya hinamon niya si Kabayan, pero round 2 lang din ang itinagal niya sa laban. Sumunod niyang nakalaban dito ay isang elite at dekalibreng boksingero. Si Saharat Agtung ng Thailand ay talagang kinatatakutan, pero round 1 lang siya sa ating kababayan. Muling may naghamon sa ating boksingero, ang kampiyon ng underground boxing sa Bangkok, Thailand na si Wicha Kamson. Ay daig pa ang naka-steroid sa lakas nito, pero hanggang round 4 lang siya sa ating pambato. Sumunod na nakalaban ng ating bida ay si Mongkol Naksri ng Thailand. Pinabagsak rin ito ang lahat ng nakalaban, pero round 2 lang din siya sa ating kababayan. Round number 1 underway already. His opponent, we've got a classic southpaw against an orthodox matchup. Organization, the WBO. Thank you everyone for joining here, and special Chan Ram and Rika San Tig. All of this possible
due to these two here, and Yeah, he's come out a little more hungry. Looks like he's got a bit more intense working the body well as well. Very well. And again, I mean, even when you block a shot to the body, Limuel Kenner, Di Barbo! Nabigyan na ng pagkakataon ng ating pambato para lumaban sa dating kampyon na boksingero. Si City Contrinit ay dekalibring boksingero, pero katulad ng ibang boksingero, round 2 lang din ang sinapit niya sa ating pambato. pushing forward. Dan is very much so controlling the fight with his footwork. Beautiful left hook there from Dan, and down goes Sitkorn. Referees at 4, at 5. Sitkorn looks hurt though, doesn't look like he's going to make the count, is he though? And that's it. Sa pinakahuling laban ni Pacquiao de Barbo kontra sa veterano at pinakamatigas na Thai na boksingero, si Wicha Pulekhaw ay may 64 na panalo, 28 sa pamamagitan ng KO, kaya parang tagilid talaga ang ating pambato. Pero round 4 lang ang inabot ng kalaban na Thai na boksingero. Si Limuel de Barbo ay maaaring walang kaugnayan kay Pacquiao at hindi ito kadugo, pero pinatunayan niya sa mundo na kaya niya rin ang ginawa ng pambansang kamao at itinaas ang bandila ng mga Pilipino. God bless everyone. Papa.